Welcome to Maestra Mo YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more incoming educational videos. Happy learning, kids! Mga bata, halina at matuto sa asignaturang makabansa para sa ikalawang baitang, Quarter 1, Week 3, kasama si Maestra Mo. Mga layunin: naipaliliwanag ang kahulugan ng sukat o lawak ng komunidad na kinabibilangan. Nailalarawan ang kinabibilangang komunidad batay sa mga hugis na tumutukoy sa sukat o lawak ng isang lugar. Ngayon ay pag-aaralan natin ang kahulugan ng lawak o sukat na may kinalaman sa iyong komunidad. Bago tayo magsimula, sagutan muna ito. Ito ang mapa ng mga lugar na malapit sa tirahan ni Roy. Itala ang matatagpuan sa iba't ibang direksyon sa mapa. Ito ang aking komunidad. Kaya mo bang banggitin ang direksyon at kalapit nitong lugar? Ano ang kalapit na lugar ng simbahan? Saang direksyon makikita ang simbahan? Ang lawak o sukat ay tumutukoy sa dimensyon o laki ng isang bagay o lugar. Ito ay tumutukoy sa kabuuang espasyo na sakop ng isang bagay. Sukat. Ang pag-alam sa laki o lawak ng isang bagay gamit ang mga unit ng pagsukat tulad ng metro, kilometro o pulgada. Lawak. Tumutukoy sa kabuuang espasyo o lugar na nasasakop ng isang bagay. Karaniwang ginagamit ito upang tukuyin ang sukat ng lupa, gusali o anumang bagay na may dalawang dimensyon. Karaniwang ginagamit na unit sa pagsukat ng area ng isang lugar ay metro kwadrado o kilometro kuwadrado. Ang ibig sabihin ng metro kwadrado ay isang parisukat na ang bawat panig ay may sukat na 1 metro. Ang simbolo para sa metro kwadrado ay meter squared o square meter. Ang ibig sabihin naman ng kilometro kwadrado ay isang parisukat na ang bawat panig ay may sukat na 1 kilometro. Ang simbolo para sa kilometro kwadrado ay kilometer squared o square kilometer. Ang ektarya ay isang unit ng sukat na ginagamit upang masukat ang lawak ng lupa. Isa itong sukat ng lugar na katumbas ng 10,000 metro kwadrado o square meters. Basahin natin ang kwento. Ang Barangay Santolan. Ang Barangay Santolan ay mayroong paaralan na hugis parihaba at may sukat na 20 metro ang haba at 10 metro ang lapad. Dito nag-aaral ang mga bata. Natututo ng mga bagong kaalaman araw-araw. Sa tabi ng paaralan, makikita ang isang plaza na hugis parisukat.
may sukat na 30 metro bawat gilid. Dito nagtitipon-tipon ang mga tao tuwing linggo para sa mga programa at palaro ng barangay. Hindi kalayuan sa plaza, mayroong simbahan na Hugis Cruz. Ang pangunahing bahagi ng simbahan ay may sukat na 40 metro ang haba at 15 metro ang lapad. Tuwing linggo, puno ito ng mga mananampalataya. Sa gilid ng barangay, matatagpuan ang Hugis Bilog na parke. Ang kabuuang sukat nito mula sa magkabilang bahagi ay 50 metro. Sa loob ng parke, may mga laruan para sa mga bata at mga luntiang halaman na nagpapalamig sa paligid. Sa gitna ng barangay ay ang munisipyo, na hugis tatsulok at may sukat na 10 metro bawat gilid. Dito tinutugunan ng mga opisyal ng barangay ang mga pangangailangan ng kanilang mga kababayan. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang pamagat ng binasang talata? Pangalawa, ano-anong mga lugar sa barangay ang nabanggit? Pangatlo, ano ang mga uri ng hugis ang nabanggit? Narito ang mga tamang sagot. Mahusay kung ito lahat ang mga naisagot mo. Sagutan ang unang gawain. Kumpletuhin ang kahon sa pamamagitan ng pagtatala sa hugis ng bawat estrukturang mababasa sa kwento. Isulat din ang kanilang angkop na sukat. Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Saan tumutukoy ang lawak o sukat ayon sa ating pinag-aralan? Para sa pagtataya. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang paglalarawan at mali kung hindi. Una, ang lawak o sukat ay tumutukoy sa dimensyon o laki ng isang bagay o lugar. Pangalawa, ang sukat ay ang pag-alam sa laki o lawak ng isang bagay gamit ang mga unit ng pagsukat. Pangatlo, ang lawak ay tumutukoy sa kabuuang espasyo o lugar na nasasakop ng isang bagay. Pang-apat, ang ibig sabihin ng metro kwadrado ay isang parisukat na may bawat panig na may sukat na 1 metro. Panglima, ang 1 ektaryang sukat ng lugar ay katumbas ng 10,000 metro kwadrado o square meters. Narito ang mga tamang sagot. Ganito rin ba ang iyong mga naging sagot? Magaling! Alam kong marami kang natutuhan sa araling ito. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong mga natutuhan. Hanggang sa muli!